naman ako at good morning dito again. Good morning pala dyan at good evening dito. Ito, nakikita nyo yung sa taas, no? Yan ay memo. Not memo, letter. Address to dito kay Chanko. Bakit ko i-discuss ito? Sapagkat itong si Chanko nagbida-bida na naman, syempre, no? Si Toby, nagyabang-yabang na naman at katunayan sa interview niya sa bilyonaryo, nagyayabang na naman at nagbibida-bida at nagsasabi-sabi about sa mga inilulusot ang sarili sa madaling salita, no? About sa mga flood control projects, no? Alam mo na, sinisave yung sarili niya. Kunwari, meron daw mga 30 to 40% na SOP, ganyan. Guys, eto, sa lahat ng mga sinabi niya ron, about sa mga kinikwento niya, ng mga connection daw ng mga congressman sa mga contractor na yan, mga contractor na maanumalya, mukhang sinunog niya ang kanyang sarili. Bakit po? Alam niyo po, itong sulat na ito, palalaki natin mamaya na at basahin natin na, may connection pala ito, si Toby Chanko, dito sa St. Timothy Construction, na kung saan ito yung construction firm na kasama sa listahan ni PBBM na may anomalya, at ito rin yung ibinuko ni Mayor Vico Soto, no? Itong mga owned by the Diskaya. What the heck? So ngayon, sabi nitong si Toby Chanko, yung mga congressman tumatanggap daw ng 30 to 40% lalo dito sa mga kontraktor na ito. Para bang sinabi niya, siya rin pala meron nun. Bakit? Connected siya Connected siya dito sa ni red flag na ito ni PBBM sa mga Diskaya. Naku po, nang sabi ni Toby Chanko na merong 30 to 40% na kickback o komisyon o kung ano pa man, SOP, malamang-lamang, meron nga siyang SOP. Anyway guys, ito yung sulat dun para sa rehabilitation yung project na ginawa ng Timothy na siya rin namang nagiba nung nagkaraang bagyo na yung barko nitong itong barko ni Toby ang siyang nakasira. At ang tanong, nagbayad ba sila sa damage na yon ng gobyerno? Barko ni Toby Chanko ang nakasira doon dito sa flood control na yun Barko niya po yun. Alam niyo po, ginagawa kasi itong sa may flood control na ito, itong si Toby Chanko, sa pag-abuso nila ng congressman na ito, ginawa nilang parkingan yung lugar na yon. Parkingan ng kanyang mga barko at ginawa na niyang pag-aari. Akala mo kanya yung ilog na yun, kanya yung parte ng malaking ilog na yun sa flood control at pinaparadahan ng kanyang mga barko. What the heck? Di ba ganyan sila kaabusado. Ngayon, sabi niya may 30 to 40%, malamang-lamang. May 30 to 40% ka. Bakit? Ito, basahin natin. Let's go. Ayan August 15, 2025. Honorable. Tama bang tawagin honorable yan? Tobias na lang. Tobias M. Chanko, Representative, Lone District, Navotas City. Subject. Request for a 3-day restriction for the project rehabilitation of North Navotas Pumping Station and Navotas Navigation Gate. Phase 3, Navotas City. Okay, advertisement. Dear Chanko, ang tawaging congressman yan. This refers to the above-mentioned subject being implemented by this office. Office mo daw, Chanko, ang nag-i-implement. And, may kasama ka may end. And under contract. Okay, ini-implement ng office ng kagalang-galang na itong si Toby Chanko. Kagalang-galang ka baga? Implemented by this office and under contract with St. Timothy Construction Corporation. Diyos ko po, Honor Construction JB. Diyos ko po, Rudy, di ba Diskaya, St. Timothy Construction, may kaso rin sa BIR na hindi kaya ito na-suspend dati dahil hindi nagbabayad ng tama at gumamit ng pekeng resibo. Yan po ang legacy, yan po ang rapor ng St. Timothy Construction, no? Nakasamang sa pag-ooperate ng opisina nitong si Chanko at ang St. Timothy para dito sa pumping station nito. Teka lang. Bakit opisina nga pala ni Chanko ang nag-ooperate doon? Di ba gobyerno yan? Dapat MMDA yan. Bakit opisina ni Chanko? Dahil yung mga barko niya ay nandun daanan. Ibig sabihin, pinondohan ng gobyerno,
pinunduhan yung pump station na yon para maging pag-aari ng pamilya Tiangco. Okay. Loud and clear, loud and clear, loud and clear. Ganun pala yon. Pinunduhan ng gobyerno, ipinagpagawa ng pump station at paradahan ng kanyang barko itong si Tiangco. Hindi naman corrupt. Isipin mo, pera ng gobyerno, ginamit mo para may paradahan ka ng iyong barko. Tapos may pumping stations doon. Para sa barko niya yun, para sa kanya daw yun. Isipin mo, minamanage ng kanyang opisina. What the heck? Dapat MMDA. Ewan ko ba? This office respectfully requests your support in implementing a 3-day restriction on the entry and exit of all vessels in the Tangos River. Tangos River pala yun. Ayan ha, tingnan mo ha. A 3-day restriction on the entry and exit of all vessels. Bakit nga ba? Kasi nga, puro barko lang ni Tiangco ang dumadaan doon. Di ba? So, puro barko niya lang. Kaya ganun. Apron cleaning, dredging, and, desilting, installation of pipes for the flushing mechanism, additional repairs to the gate, surveying and assessment of previous repair works. These activities are necessary to ensure the operational integrity of the navigation gate and to prevent potential obstruction or damages. More importantly, the restriction is being requested to ensure the safety of personnel, workers, and all other stakeholders. Tiangco nga lang yan eh. During the implementation of these works, your continued support for the effective implementation of this undertaking and for ensuring the safety and efficiency is greatly appreciated. Thank you for your kind consideration. Very truly yours, Gerard P. Opulencia, Regional Director. Isipin mo ha. Yan na. Di ba ka? Ang lupit mo, Toby. Ang lupit mo talaga. Di ba? Ang lakas. Kapal moks ka rin talaga no? Ang kapal din, isipin mo ha, mayroon pa daw tinatanggap na 40%. Ayan maliwanag, ang partner niya, St. Timothy. Di ba? Matik ang 40%, di ba? Matik. Kaya, Toby, bago ka mag-interview, bago ka magngangawa, siguraduhin mong malinis ang iyong sarili. Sapagat dito, obvious na kapartner mo ang St. Timothy. Na sino ba ang St. Timothy? St. Timothy lang naman, yung may mga utang sa BR at nanameke, hindi nagbabayad ng tamang buwis, sigit sa lahat, substandard ang mga trabaho at nasa listahan ni PBBM. Isipin mo, partner mo pala. What the heck? Okay? So, ilan po muna? Maligo rin, Toby Tiangco. So, sa mga bobong didilis at mga may side, manatili kayo mga bobo at may side. Sa mga may side, laging high blood. Bye!